Okay, game. Guys, start tayo guys. Yun. Hanap tayo guys ng mga possible entry ngayon kasi this week kasi guys, sobrang kumbaga, ayan, daming movement. Ito kasi pag Monday, mostly guys, best time para mag-forex, Tuesday, Wednesday, and Thursday. Diyan mas magalaw yung mga price. Dito naman, ngayong Monday, always yan, bank holiday yan. May mga movement din, okay naman. Pero wala masyadong dyan eh. Kumbaga sakto lang yung mga galaw dyan. Ito kasi sa Tuesday, ang dami. Yan, may CPI tayo sa USD. Kaya possible magiging magalaw siya. Yan. Hanap tayo guys ng good entry. Ito yung guys ito yung analysis ko nung nakaraan eh. GBP CHF nung Friday, yung buy entry natin, buy position. Pero dito, possible yan. Dito banda possible dito magkakaroon ng pullback. Yan. Wait lang guys, hanap tayo ng entry guys. AUDUSD. Mute natin. Okay. Inamute natin lahat. Para focus tayo. Ayun. Ito sana gusto ko sanang 1, 2, 3. Kasi ito guys medyo malayo kasi. Mas maganda sana medyo malapit. Kaya disregard ko muna yan. Ito talaga guys yung isa sa mga nakikita ko talaga sobrang kaso yung confirmation lang hinahanap ko eh. Yung sell position. Kasi guys, pag bumagsak kasi yung USD CHF, yung Euro USD natin, at saka GBP USD, sabayan lilipad. Ito kasi, yan, pasok kasi sa structure natin eh. Ito, letter M. Tapos, ito medyo kinulang lang ng konti. Sana dito, sana. Pero okay naman kasi yung zigzag niya, okay naman eh. Confirmation na lang. Yung valid breakout, ito pasok sa natin, sa chart pattern natin na pag ganito. Wait lang, open natin. Wait lang guys Chart pattern. Okay. Okay, ito. Wait, pasok to. Ayan. Okay, ito, pasok to. Ito, pasok sa dito guys Wait lang. Siguro possible isang ganito pa. 1, 2, 3, 4. Baka isang ganito pa. Baka possible dito talaga yan. Kaya ito lang inaabangan ko baka biglang bumagsak yung Euro USD. Tapos dito, ito kasi yung demand eh. Ito yung demand Ito naman yung breaker block. Ngayon guys, nasa breaker block siya ngayon. Kaya ito hindi pa napupuntahan, kaya possible. Pero dito guys, sa area na to, may imbalance kasi dyan. Ito imbalance. Anytime, pwede rin siya dito bumagsak. Anytime dyan. Kaya dito guys, ang daming pader talaga. Kaso hindi natin alam kung saan sa dyan babagsak. Kasi walang masyadong confirmation Yung 1 hour time frame niya, walang yung hinahanap ko talaga na valid breakout. Kasi guys, kung pababa kasi to, yung Euro USD natin, possible lumipad yan.
Kaya pwede kayong mag-sell dito tapos buy dyan. Pero ito kasi konti pa lang eh. Parang katulad nito guys, oh. Ito pala guys, higher time frame to lower time frame. Ito yung mga pinaka-perfect example. Kaya, anong tawag ba dun? Ito yung hinahanap ko lang, oh. High probability trade setups. Yan. Ito guys, oh. Guys, ito yung para sa akin. Ito kasi guys, sobrang malupit yung setup na to. Ito yung probability trade setups. Ito yan, ito yan. Ito yung sekreto natin na pattern. Basta makikita mo siya sa 4-hour na setup tapos sa kaya ito lang inaabangan ko eh. Tapos pwede ako dyan mag-risk ng at least 5%. Pero make sure lang na yung risk management ko this week, dapat hanggang 3 trades lang ako nun. Para at least overall 15% risk lang. Pero pag bago ka guys, huwag niyong gagayahin yung 5%. Ano lang yan, para lang yan sa may mga winning strategy na kabisado yung ginagawa niya. Pag hindi mo kabisado to, huwag ka muna, pass ka muna sa 5%. Try mo muna mag 1% or 2% lang. Okay, clear yun guys ha. Pag hindi mo kabisado yung, kunwari, hindi mo kayang mapaliwanag yung winning strategy natin, yung winning setup, huwag ka munang mag high risk 5%. Wag niyong gagawin yan ha, 1% lang. Kasi ito kasi guys, inaantay talaga to. Hindi to basta-basta na magti-trade ka lang. Inaantay talaga siya, tsaka ina-analyze siya ng maigi. Kaya kung below 1 year ka, tapos gusto mo na mag 5%, wag. Promise, ubusin talaga pera mo dyan. Ano na to, kumbaga pang 3 years above na. Lalo na pagkabisado mo na to. Kunwari, ilang beses mo itong ginawa, tapos yung patient mo naman, alam mo yung tipong yung kaya mo nang kontrolin, tapos pag na-hit yung stop loss mo, hindi ka na nagrereklamo. Yun, pwede ka mag-set up ng ganito, pwede ka mag 5%. Pero kung may ugali ka pa na kinakabahan, tapos medyo naguguluhan ka pa, pass ka muna doon. Guys, ano yan kumbaga para clear lang. Mamaya sasabihin nyo, kasi coach, 5% sabi mo eh. Kaya tumaya ako ng 5%. May lay yun guys may exemption yun. Okay. Kaya guys, stick lang muna sa 2% or 1% or 0.5 or mag-demo ka lang muna. Pero ako kasi sa level ko kasi, ito na kasi inaantay ko. Kumbaga inaantay ko talaga yan. Kung walang trades talaga. Kung pwedeng 1 trade lang sa 1 week, okay sa akin yun. Basta lumabas talaga yung tinatawag ko na kumbaga high win rate na setup. Ito yun. Yung high win rate na setup natin guys, nasa yan nasa updates, sa winning group chat natin. Nandun yun. Ano yun live yun. Parang katulad nito guys, ito. Katulad nito. Sa mga nagtatanong, coach, paano ba mag-plot ng higher time frame to lower time frame? Ito yun. Ito yung hinahanap ko. Ito, pwede na kasi naka-pro na tayo eh. Naka-pro na tayo ng account. $1 lang guys $1 lang yun. Yung binayaran ko, kaya okay. Pwede na tayo mag-replay. Okay, ito guys Yan. Anong nakikita niyo dito guys? Sa USD CAD, sa higher time frame, 1 day time frame. Sa akin, ang una ko nakikita dito is valid breakout. Ito itong resistance na to. Ang tawag dito, breaker block. Kasi, ito ulitin ko na lang. Okay. Ito guys ang tawag dito guys, resistance. Resistance or order block. Okay, kasi saan yung pinakakanto dyan? Pero guys, take note 1 day time frame to, 1 day. Yan, ito 1 day time frame. Yan yung pinakakanto, pinakasagad yan. Pag nilagpasan niya to, possible baka umangat pa. Pero syempre may pullback lagi yan. 1 day time frame to Yan. Ang tawag dito, resistance or order block. Or tinatawag din na supply kasi ito bearish. Yan. Supply yung tawag dyan or order block or resistance. Guys, 1 day time frame to
Okay. Tapos, ito na, resistance to ha. So, 1-day time frame. Ibig sabihin, resistance to, pag na-break niya yan, o guys, hindi na siya resistance. Ang tawag dito, breaker block. Kasi magiging support na siya. Okay, support na to ha, kasi na ano na breaker block na yan. Tapos, ito ngayon yung situation. Ito yung pinakamagandang setup na inaantay ko eh. Tingnan nyo. Wait lang. Ayun, ito. Dito, nagkaroon tayo dito ng valid breakout. Dito banda sa may imbalance mismo. At saka sa breaker block, okay din. Pero dito kasi imbalance na to. Ayan, dito nagkaroon tayo ng valid breakout sa 1-day time frame. Ito oh. Diba nakita nyo to? 1-day time frame to ha. Kaya dito, yung mindset ko, possible lumipad to. Kasi valid breakout yan eh. Tapos 1-day time frame pa. Kaya ang gagawin natin, ito yung BIC natin. Ito yung pinakagitna lagi ng W. Last candle bago bumagsak. Ito guys, nakita nyo yung W. Coach, paano ba yung BIC na yan ulit? Siguro 50 times ko na pinaulit-ulit yan. May mga video din tayo ha. Except lang sa mga bago kasi yan, bagong sali pa lang. Ito guys, ito. Last candle bago bumagsak. Guys, 1-day time frame to ha. 1-day time frame. Okay, 1-day time frame. Yan, kinuha natin yan, BIC. Ito. Ito yung green box. BIC natin yan. Oops, nawala. Ano bang nangyayari sa computer ko? Ala, bakit ayaw? Wait lang ah. Okay, ito guys oh. Yan, BIC natin yan. 1-day time frame. Ibig sabihin, may valid breakout na paangat. Ibig sabihin, anong gagawin mong position na hahanapin? Eh di buy. Buy guys, buy position. Pag alam nyo may valid breakout sa higher time frame, yun lang yung hahanapin mo na setup. Hindi ka magsisell. Bakit ka magsisell? Kasi nakabuy oh. Kumbaga may valid breakout sa higher time frame na buy position. Kumbaga naka-momentum palipad. Okay, naka-momentum. Ang gagawin mo, mag-aantay ka sa lower time frame. 4-hour time frame, maghahanap ka ng valid setup. Tingnan natin dito guys. Or pwede guys, pinakasagad 1-hour time frame. Okay. Ito na, 'di ba nakita niyo na to, 1-day time frame to, 'di ba? Alam natin na may valid breakout dito na buy position. Ang gagawin natin, mag-aantay tayo ng ito guys oh. Coach, bakit siya magpo-pullback? Kasi meron ditong resistance. Merong order block dito. Kaya always magpo-pullback yan. Eh no, ang lapit lang oh. Kaya magpo-pullback yan guys, huwag ka muna magbabay dyan. Pag alam mo may resistance dyan, banda huwag kang kunwari may nakita kang valid breakout. Parang katulad nito oh. Yan, parang katulad nito. Ito resistance to. Tapos dito may nakita kang valid breakout. Coach, nag-valid breakout na. May CHOCH dito. Choach ba yung tawag doon? Yan, parang ganun. May nakita kang valid breakout dito. Pag breakout niyan, automatic pag may resistance yan, magpo-pullback yan. Hindi yan diretso-diretso pa. Siguro minsan, pero sa experience ko, 90% hindi talaga dumadiretso. Nagpo-pullback lagi yan. Kaya dito ka magi-entry. Dito banda, baba ka ng lower time frame. Okay, same dito guys oh. Ito oh. Merong resistance dito sa 1-day time frame. Ngayon, nasa loob siya ng mitigation block. BIC natin, mitigation block. Okay, dahil sa 1-day time frame tayo, pupunta ka sa 4-hour time frame. Okay, baba tayo sa 4-hour time frame. O guys, anong nakikita nyo ulit? Ang hahanapin ko, ito. Ito lang yung hahanapin ko na setup. Ito lang, wala nang iba. Ito lang. Hanap ako ng ganito, hanap ako ng ganyan, ganyan. Ngayon, ito yung binigay sa atin. Ano yung nakikita nyo? Binigyan tayo. Ito yung latest guys ha. Huwag na kayong mano sa past. Kumbaga, past is past na yun. Focus kayo sa present. Ito. Yan, binigyan tayo ng W. Okay, hanap tayo ng W. Saan yung may W entry dyan? Ito, possible to. Possible to, babagsak. Okay. Ito, possible din to. Ito kasi hindi na to W eh. Ano na to eh? 1, 2, 3 pattern kasi to eh. Eh di ba by position yung hanapin natin? Eh di lahat ng cell, ito kasi cell. Ito, i-pass mo na to, pass. Ito,
Buy position. Ito pwede, kaso W yung pinakita sa atin eh. Ito W. Oh. Kaya possible, ito yung nakikita ko. Ito, continuation pattern to the upside. Ito lang yung nakikita kong possible. Kaya tingnan natin. Okay. Ngayon, nasa 4-hour time frame tayo. Tingnan natin. Ito guys, nagpo-form siya ng ganito oh. Yung sinasabi ko na zigzag. Yung ganito. Yan, ito yung gusto ko talaga guys sa lahat. Yung may zigzag talaga. Pero ito, sa 4-hour time frame, medyo hindi mo siya clear. Medyo malabo. Kaya ang gagawin mo, pupunta ka sa yan, 1-hour time frame. Ito guys, parang ano to, sniper entry na to. From 1 day, binaba mo sa 4-hour to 1 hour. Basta by position lang ah. Ngayon, ito. Wait. Ito guys, kailangan ito malagpasan. Kailangan ito malagpasan para masabi natin pwede tayo mag-buy. Pero nakukulangan ako sa ano niya, sa zigzag niya. Yung parang ganito. Oh. Maganda sana dito pa magganon. Okay, wait natin. Okay, wala pa. Wait natin guys. Yung hinahanap natin na ito guys, oh, nakita nyo nag-breakout, di ba? Pero nandito yung momentum mo. Tapos ang liliit ng candle. Huwag kayo dyan guys, huwag kayo mag-i-entry dyan. Okay, may hinahanap tayo na moment na valid breakout na tinatawag. Okay, wait natin. Okay, adjust tayo dito. Sundan natin yung pattern guys. Okay, okay na to. Ano lang to guys, so pang ano lang yan, pang liquidate. Wala na to ha, invalid na to. O guys, ito yun, ito, yan. Dito tayo, kailangan malagpasan nyo to. Okay, guys, ito, di ba sabi ko pag nalagpasan nyo to, kaso hindi nyo nalagpasan, ang ginawa natin, ibaba natin. Ito kasi yung last swing, ito. At least 2 candles. Ito nakita nyo, di ba, 2 candles. Okay, tandaan nyo, dapat ina-adjust to lagi, ina-adjust. Okay, adjust natin to, okay. Okay na yan. Ngayon, pag nalagpasan to, okay na. Pwede na tayo mag-buy dyan. Pag nalagpasan, ang kagandahan dyan, meron tayo ditong tinatawag na kill zone. Ang kill zone, di ba, napaliwanag ko last time, ito yung kill zone. Pag may nakita kang box dyan, ito kill zone guys ha, papaliwanag ko ulit. Kunwari, ito yung kill zone natin. Kung magbabay ka, mas maganda magbay sa baba ng kill zone. Dito banda, dito ka maghahanap. Kumbaga, ibig sabihin, tapos na yung liquidity. Kasi dito sa area na to, yan, sa area na yan, kung magse-sell ka, maganda. Ito guys ha, ito, ulitin ko na lang. Kung magse-sell ka, mas maganda yung price lumagpas na sa kill zone. Tapos sabay balik. Pag magse-sell ka, ibig sabihin, nang hit lang kasi to guys ng stop loss. Okay, pero hindi all the time na susundan mo yung ganitong pattern. Pero idagdag lang natin sa confluence natin. Okay, pag magbabay ka naman, mas maganda makita mo muna na lumagpas na sa kill zone area, then bago siya bumalik. Ibig sabihin, tapos na kasi yung liquidity. Okay, ganun lang. Ito, tapos na yung liquidity. Ito guys, oh, nakita nyo. Ito yung kill zone natin. Yan, ito yan, dito. Ito yung resistance. Okay, ngayon, dahil naka-buy mode tayo, hinahanap natin buy position lang. Kaya ang gagawin natin, dito lang tayo magpo-focus. Yan, dito. O yan, tapos na yung kill zone na. Pero wag kayong masyadong mag-focus sa kill zone lang. Ano na to? Dagdag confluence lang to. Doon pa rin tayo sa valid breakout. Okay. Coach, paano sa akin? Ito, sa akin guys, valid breakout to. Kasi sa akin, kahit dalawang candle sana yung gusto ko eh. Pero ang laki kasi ng candle na to eh. Kaya para sa akin, pasok yung yan, yung W na style natin na valid breakout. Okay, tapos nalagpasan niya na to.
Ito guys, so nalagpasan niya na to, yung last candle bago bumagsak, ito. Ito yung magiging BIC natin. Tingnan natin guys kung babalikan yan. Kung irerespeto niya. Okay. Para sa akin guys, okay na to. Pasok to guys yung hinahanap natin na ganito. Continuation pattern. W, tapos ito. Ito, W, tapos ito. Pasok. Okay. Kunwari, dito ka mag-entry. Kaya guys, ito lang hanapin ko ngayon. May time guys ito. Coach, bakit minsan na-hit yung stop loss natin? Kasi dahil sa focus kasi yan. Ang daming distraction. Kunwari ngayon, nagtuturo ko ngayon. After nito, ano yung gagawin mo? Baka mamaya nag-away kayo ng asawa mo dyan or may nakita kang nag-rapitulpo ka na apektuhan yung mindset mo ulit, may nangyaring negative, guys, automatic yung focus mo kasi, automatic ano yan nawawala ng paunti-unti. Hindi mo namamalayan. Punta ka sa news feed mo, makita ka doon may patayan, may sinaksak. Anong mangyayari sa mindset mo nun? Kaya guys, importante talaga yung focus. Lalo na pag hindi ka pa nagme-meditate. Coach, lagi akong talo lalo na itong stop loss. Hindi ka kasi nagme-meditate. Imaginein mo nagme-meditate ka na, natatalo ka pa, nawawala pa yung focus mo. Ano pa kaya yung hindi ka pa nagme-meditate? Ang meditation kasi guys, pampastay ng focus yun. At the same time, pag na-hit yung stop loss mo, kaya mong maging focus ulit kahit na-hit pa yung stop loss mo. Okay, kaya may kinalaman yung sa psychology at saka risk management. Pero kung sumugal ka, hindi ka nag-risk management, maapektuhan yung psychology mo, maapektuhan yung focus mo. Kaya dapat yung tatlo na yun, importante talaga yun. Hindi lang basta-basta nagtitiig ka. Eh kung bago ka, hindi mo pa ito maintindihan, okay lang. Kailangan hindi mo ito maintindihan kasi ang daya naman. Ilang years ko itong pinaghirapan, 4 years, bago ko na-master to. Tapos ikaw, 3 months pa lang, gusto mo master na kagad. Kaya kung nahihirapan ka, normal ang tawag doon. Coach, hindi ko pa kabisado, coach, hindi ko pa naintindihan. Dapat lang. Kasi mahirap talaga to. Mahirap kumita ng pera sa trading. Kasi it takes a lot of time, efforts. Kung hindi mo pa ako naging mentor, baka nasunog pa yung account mo. Diba? Baka hindi pa naturo sa'yo yung ganitong klaseng mentorship. Diba? Baka napamahal ka pa. Kaya be thankful na lang na natutunan mo to, na nahihirapan ka kasi baguhan ka pa lang. Kaya na hindi ka pa nasusunugan. Kaya be thankful kung nahihirapan ka. Ibig sabihin, nasa tamang process ka. Okay, tama ba guys yung mga sinasabi ko? Ganun yung mentorship natin guys. Yan, dahil nahihirapan ka kasi bago ka pa lang. Normal yun. It takes 3 months guys para 3 months to 6 months para ma-master mo yung TA. Tapos yung emotion naman, para ma-master mo it takes 2 years pataas. Ganon guys, ganon yung real world ng Forex or ng stocks or kahit ano pa dyan. Kasi guys, kung madali yung Forex, kung madali yung trading, sana lahat successful. Yan. Kahit ako guys, nahihirapan ako kasi kailangan kontrolin natin lagi yung emotions natin all the time. Okay, at the same time, focus ka lang sa gagawin mo. Huwag mong pakialaman yung iba. Yung iba, coach, kamusta yung ano mo, trade mo? Bakit mo pakialaman yung trade ko? Eh, mag-focus ka dapat sa trade mo. Kamusta kayo yung trade ni ganito? Kamusta kayo yung trade niya? Guys, focus ka sa sarili mo. Focus ka sa growth mo. Hayaan mo sila dyan kung anong ginagawa nila. Basta importante, focus lang tayo sa isa't isa. Okay, ganun yun guys. Tapos, kunwari, bakit na-hit yung stop loss natin? Kasi, dahil nga sa focus talaga. Eh, pag nawalan ka ng focus, ganun. Sa akin, kunwari, pag may mga nangyaring ganun, kaya minsan, pinipilit ko talaga, wag talaga. Kunwari, nag-meditate na ako, positive na. Eh, positive na, magcha-charting na ako. Pero may mga nangyayaring negative sa buhay natin sa personal life na hindi mo makokontrol. Kaya pipigilan mo sarili mo, pagalingan tayo ng disiplina kung iti-trade mo ba or ano mo na, kuha ka muna ng lakas bago mag-trade. Sir, actually sir, tinuturo ko na to sir lahat yung ano, yung paano mag-buy and sell, ganito ganyan. Actually sir, nasa ano natin yan sa module ngayon, ituturo ko siya ngayon. Kumbaga relax lang muna sir ha. Kumbaga pinapaliwanag ko muna lahat. Okay, pero guys, meron tayong 14 na module sa ano sa YouTube. Andun lahat. Tapos nandun rin sa mentorship natin. Kumbaga kompleto na lahat guys. Nandun na lahat ng explanation ko, paulit-ulit lang naman. Ngayon, i-explain ko ulit siya ngayon. Saan ako mag-i-entry? Okay, wait lang tayo guys. Kumbaga, in-explain ko muna lahat. Guys, ito guys para ito na lang, para ano lang, consider lang. Guys, may module naman kasi tayo guys. Kumbaga sa YouTube kasi, ito, pakita ko sa inyo ha. Pakita ko lang.
Di ba pinasa ko na yung link dyan? Eto guys, oh, ipapakita ko sa inyo lahat ah. Lahat to guys, eto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lahat yan guys, pareho lang yan. Papanoorin mo lang talaga yan. Pero, syempre, tatamad rin talaga. Baka tinatamad lang kayo manood. Basta guys, nandito lahat ng ano, ng BIC, order block, nandyan lahat. Kompleto na yan lahat. Tapos, nandito pa yan sa module natin. Ito, oh, napakita ko to, para at least, ito, pakita ko lang. Lahat ng kailangan nyo guys, nandito na lahat. Tapos yung usapan. Kumbaga, nandito na lahat. Pero syempre, nagla-live tayo. Ito guys, oh guys, kompleto lahat, oh. Lalo na to, ito, how to identify fake or valid breakout. Yan, nandito na rin yan. Tapos, ito pa, a trader winning strategy. Ito guys, so continuation guys, nandito na rin lahat. Tapos, ito pa, pakita ko pa ulit ah. Ito guys, ito yung Zoom replay overall recap. Nandito yung order block, nandito yung mitigation block, nandito yung support and resistance. Guys, nandito na lahat. Tapos, same lang guys ng explanation yun. Same lahat. Sa explain ko ngayon, kumbaga paulit-ulit lang. Nandun lang, tiisin nyo lang. Basta guys, nandun na lahat. Okay. Ngayon, ito na. Saan ako mag-i-entry dyan? Guys, dito. Actually, pwede ka na mag-entry dyan kung gusto mo. Dito, pero pwede rin dito sa mitigation block. Ito. Ito yung valid breakout guys, oh. Ito. 1, 2, 3, 4. Galing dito, bumagsak dyan, at least 2 candles, okay. Ito, 1 candle, mamalaki kasi, okay na yan. Goods na yan. Pero kung maliit yan, medyo magdadalawang isip ako kasi at least 2 candles sana. Pero ito kasi malaking candle. Kaya okay na yan, 1 leg na yan. Tapos ito yung nagpa-breakout. Itong candle na to. Okay. Tapos dito, may nakita tayong resistance. Kaya possible bumalik yan dito sa mitigation block natin. Ito. Yan, dito ka mag-i-entry. Yan, dito ka mag-i-entry. Ito yung stop loss mo, 'di ba? Ito yung last swing. Last swing to, 'di ba 'yan? Ang gagawin lang natin, lagpasan natin ng konti. Yan, lagpasan na natin konti, wag nating i-ano guys, ito. Lagpasan lang natin ng konti yan. Last swing lagi. Okay, saan ba yung last swing diyan? Ito, 1, 2, 3. Ito yung last swing. Okay, coach, saan yung TP mo diyan? Ito guys, pwede dito. Ito guys, ito. Or pwede rin dito, at least 1:2. Ayan oh. Yan, pwedeng 1:2 or pwedeng lagpasan mo to ng konti. Yan, ganun lang. Kunwari, ito naman guys, may mind setting na naman dito ulit ha. Ulitin ko naman ulit to. Kagaya sa mga Zoom natin. Kunwari, ito yung plan mo. Dito ka magti-trade sa mitigation block. Kaso hindi siya na-hit, dumiretso na. Napag-iwanan ka, okay lang yun. Importante, tama yung ano mo. Nasundan mo yung plan mo. Okay? Basta sundan mo lang lagi yung plan mo. Kung ito yung plan mo. Kung ang plan mo, mag-entry na dito, okay din yun. Kasi plan nyo yan eh. Ngayon, kunwari, dito yung plan mo. Yan, kunwari dito yung plan natin. Tingnan natin ha. Ito na guys. Ito na siya oh. Yan, naka-entry ka na. Naka-entry ka na kasi bumalik na sa mitigation block natin. Okay, tingnan natin kung ano mangyayari. Guys, ito yung nag-take profit tayo dyan. Ito yung sinasabi ko guys na aantahin natin. Ito yun. Ito lang, wala nang iba. Pagalingan na lang. Depende na lang sa inyo guys ha. Kung loyal kayo sa ganitong klaseng setup. Kung may sarili kang setup, ito para clear lang yan. Para clear to sa lahat ha. Kung may sarili kang strategy, wag mo kong gagayahin. Kumbaga, i-disregard mo, kuha ka lang ng mga importanteng bagay sa akin, tapos sundan mo yung ginagawa mo, okay yan. Kumbaga, kumuha ka lang ng idea sa akin, hindi ka obligado na susundan mo to. Ito lang kasi guys, bakit ito yung tinuturo ko? Coach, kasi parang inoobligado mo kaming ito dapat yung sundan. Una, dahil nag-avail ka ng mentorship sa akin, ibig sabihin, obligado ako sa inyo na ituro kung ano yung setup ko at saka strategy.
Ngayon, ito guys, tinuturo ko lang to. Okay, nasa sa inyo yan kung susundan nyo ba o hindi. Kung hindi, okay lang yun, wala akong pakialam doon. Kung susundan mo man to, okay lang din yun, wala din akong pakialam doon. Kumbaga, ang goal ko lang, ituturo ko yung strategy ko at the same time lahat ng nalalaman ko. Okay, clear yun guys ha. Kasi yung iba kasi nape-pressure coach kasi ito kasi yung style ko eh. Kasi gusto mo yata na ganito lagi sundin namin. Hindi ganun. Na-misinterpret nyo kasi. Okay, kumbaga hindi nyo kailangan sundin to. Kumbaga ito lang kasi yung umabail kasi kayo ng mentorship sa akin. Kaya ito lang yung tinuturo ko din, yung mga ginagawa ko. Tinuturo ko sa inyo yung high probability winning setup natin. Okay, kumbaga high standard na winning setup na ginagawa ko na sobrang ganda ng effect sa akin. Kaya kung susundan mo, okay. Pag hindi, okay lang din naman. Oo, ganun nga ma'am, pero bahala sila dyan. Gusto nila kasi ma'am kumita sa ano ma'am sa e-com. Pero sa mga nagdududa kung tama ba yung mga sinasabi ko, guys, attend kayo guys ng 250k, 150k, 100k. I-challenge ko kayo guys. Sige, i-refund ko yung ano nyo pag yung tipong yung mga sinasabi ko hindi totoo. Pwede kong i-refund. Sa mga ano lang sa mga kunwari, if ever lang na nagdadalawang isip ka, baka mamaya mina-mindset lang kayo ni coach kasi okay pala doon yung 150k. Try nyo guys, pwede kayo mag-buy, ano doon, magpa-mentor. Tapos tingnan nyo lang kung ano yung topic doon sa one-on-one mentorship. Topic doon winning strategy, topic doon psychology lahat, more on psychology. Tapos risk management. Yun lang, tapos na. Pero syempre, magkakaiba yun ng topic sa winning strategy kasi baka may ibang strategy sila doon, iba din yung strategy sa atin. Ganun lang. Pero yung risk management at saka psychology, same lang yan. Baka iba kasi yung setup nila eh. Okay, kasi guys, tandaan nyo guys ang strategy sa buong mundo, sa forex, sa crypto, sobra guys, ang dami, sobrang dami, siguro 500 to 1,000 plus. Lahat yan effective. Lahat yan guys, effective lahat yan. Kanya-kanyang strategy yan. Kaso syempre, sa psychology lang dyan magkakaalaman. Kaya hindi siya nagiging epekto kasi sa psychology. Okay, ganito lang guys. Ito lang setup na hanapin natin. Kumbaga, kumbaga yung one day natin, nag-breakout, naka-momentum sa buy position one day. Tapos yung 4 hour natin, yan, naka-momentum din sa buy position natin kasi may setup tayo, continuation pattern. Tapos yung 1 hour natin, naka-momentum din sa buy position. Ibig sabihin, one day, uptrend. 4 hour, uptrend. 1 hour, uptrend. Yan. Kumbaga guys, kumbaga, ang tawag dito, lahat guys nag-align sa buy. Kaya malaki yung chance na manalo tayo sa market. Kaya ito lang guys, tandaan nyo lang to. Guys, sa mga naririto, sa mga bago guys, tandaan nyo guys, nasa YouTube guys, kompleto lahat yon. Lahat ng ipapaliwanag ko dito, sa YouTube guys, pinaulit-ulit ko na yan ng ilang times. Yan yung link guys, siguro baka na-save nyo naman. Okay, papasa ko na lang ulit din para sa mga bago. Okay. Guys, baka kukulangin na tayo. Hindi tayo nakapag ano. Siguro guys, sa round 2 guys, maghahanap tayo ng entry. Guys, sa mga bago guys, sa hiling ko lang, huwag kayong magmamadali talaga. Promise, huwag kayong magmamadali. Tsaka huwag kayong tatamarin. Yun lang yung pinakahiling ko doon kasi pag nag-enroll kayo sa akin tapos tinamad kayo, walang ibang may kasalanan kundi sarili lang natin. Actually guys, may nag-enroll sa akin dyan guys eh. Hindi ko lang alam kung active pa. Nag-enroll sa dati sa akin, kaso aminado naman na coach, nag-enroll ako sa iyo kaso wala talaga akong time. Hindi ko talaga siya pinag-aralan. Kaya nga, hindi pa rin siya marunong. Kumbaga, parang nag-enroll ka sa gym ulit. Ulitin ko, mag-enroll ka sa gym para gumanda yung katawan natin. Pero hindi ka naman nag-workout, nag-enroll ka lang. Tapos biglang may marinig, coach, nag-enroll ako dyan kaso hindi naman ako kumita eh. Ang tanong doon, uma-attend ka ba ng ng mentorship niya? Ina-apply mo ba yung mentorship? Pinapanood mo ba? Ganun kasi yun guys eh. Kumbaga guys, ang tunay kasi guys na leader talaga, marunong mag-accept ng ng pagkakamali. Kaya dapat guys, lahat tayo guys, gusto ko sana maging leader, tayo, kumbaga yung attitude natin maging leader type.
Kumaga, tanggalin nyo guys yung salitang kasi kasalanan ni ganito eh, kasalanan ni ganyan eh. Guys, always guys, yung sisihin natin yung sarili natin. Doon kayo guys mag-i-evolve. Kasama yun guys sa 200K na mentorship. About ano eh, kumbaga how to become a leader. Leadership program. Yun. Ang lagi mong i-blame yung sarili mo, hindi ibang tao. Okay, bakit kaya hindi ako kumita sa Forex? Bakit ganun? Kasi hindi ako nag-aral eh, kasi hindi ko siya binigyan ng time eh. Kasi busy kasi ako sa work eh. Parang ganun yun eh. Hindi yung tipong, ay kasi si ganito eh, si ganito ganyan eh. Kasi pangit siya magturo eh, parang ganun. Mali yun guys mali yun. Sige po, ipapasa ko po. Yung link ng ano, sige po, lahat. Lahat yan guys, kasi dito guys, ang tinuturo ko dito about leader, leadership. Yan, lahat yan. Kasi once na nagkaroon ka ng sa personality natin, kumbaga leader ka na, dito mahuhubog kasi guys yung attitude mo talaga eh. Yung tipong tatapang ka sa market. Yung hindi yung lihina yung loob mo. Kasi guys, tandaan nyo yung trading, it's all about emotion. Hindi to guys, hindi to pagalingan ng physical. Dito dapat malakas ka na dapat malaki yung katawan mo. Hindi ganun. It's all about mental. Kaya dito dapat leader type ka talaga. Paano ba maging leader type? Yun. Attend ka lagi ng ano ko kasi yung mga sinasabi ko guys na akala natin minsan walang kwenta. Guys, promise, may makukuha kang lesson sa akin. Lahat, kahit paulit-ulit yan. Pero guys, wag lang kayong magagalit sa akin kasi yung words kasi, kumbaga marami kasi tayo eh. Kumbaga may gusto akong sabihin na words, minsan hindi ko masabi kasi baka magalit si ganito, si ganyan. Guys, lagi ko sinasabi pang kalahatan kasi to. Kaya minsan iniingatan ko rin yung words ko, baka mamaya may ma-offend. O, di ba? Kaya guys, pag nasasabi ako sa GC, hindi ikaw yun Hindi kayo yun. Hindi yun individual na tao. Ano yun guys? Pangkalahatan yun. Okay guys, sa round 2 tayo guys, magbibigay ako ng link. Maghahanap tayo ng setup kasi magte-trade tayo ng live. Okay. Maghahanap tayo ng ganito guys, oh. Okay. End ko muna to guys kasi tapos na. Yan, round 2 tayo guys. Maghahanap tayo ng winning setup ngayon na katulad nito para pwede kayo makasabay. Okay. Okay, stop muna natin to guys. Wait lang. Pasa ko yung link.